Pumaalma ang mga motorista sa pagsasara ng mga U-turn slot at pagbubukas ng intersection sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Lalo lang daw kasing bumigat ang trapiko. Iba naman ang paliwanag ng MMDA sa dahilan ng matinding traffic. Saksi si Steve Dailisa. Nadisgrasya nitong Sabado ang ilang motorista sa Katipunan Avenue. Marami kasing nabigla dahil ang dating tuloy-tuloy na trapiko roon pahinto-hinto na matapos buksan ng mga intersection. Kapalit yan ng pagsasara naman ng U-turn slots na sistema noon ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Nilagyan na ng traffic lights ang mga intersection na mas makakabuti raw ayon sa pag-aaral ng MMDA. Pero wala pa rin daw iniluwag ang trapiko sa Katipunan Avenue ayon sa ilang motorista. Sobrang lumala pa yung traffic. Tsaka dati ganito, lumalakad kahit konti-konti lang. Dati, karating oras, nakarating na kami ng Balara ngayon, isang oras. Bawas na, pa sa Crudo, aksaya pa sa Crudo. Katwira ng MMDA, hindi naman sistema ang problema, kundi volume ng sasakyan na umaabot sa 170,000 mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Binabalanse natin yung pangangailangan ng mga papasok sa opisina, going south, at yung papasok naman sa gate 3, going to school. Kung i-compute mo yung distance, yung demand, malapit na yung going to school. Dahil malaking problema ang volume ng mga sasakyan, kasado na raw ang itatayong flyover ng DPWH sa southbound direction nitong Katipunan. Yari ito sa bakal para mas mabilis na matapos ang konstruksyon sa loob ng 4 na buwan at meron itong magagamit na 2 lane. Pag nagkataon, hindi na kinakailangang huminto ng mga pakanan na sasakyan patungo ng CP Garcia. Tuloy-tuloy na rin ang pagkaliwa naman ng mga galing doon sa northbound direction at magiging mas mabilis daw ang andar ng mga sasakyan padiretso ng C5 Katipunan. Dagdag daw ngayon sa problema ang higit sa 1,000 sasakyang nanggagaling sa Ateneo na kumakain ng 2 lane tuwing hatiran at uwian ng mga estudyante. Kahapon, ang hiniling namin sa Ateneo, mag-adjust sila sa loob. Kasi yung pag-U-turn nila sa loob, yun naman ang nagkakakos ng traffic sa labas. Kaya simula bukas, mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, magbubukas ng zipper lane sa southbound direction tapat ng gate 2.5. Saka muling papasok sa intersection malapit sa Miriam College. Sa ilalim ng Katipunan flyover, hindi pa nakakabit ng traffic light, kaya bubuksan din ang two-way traffic para makalusot agad ang mga pa-Marcos Highway. Ako si Steve Daisan, ang inyong saksi.